We have the rules of debit and credit. Debit and credit, nanggaling yan sa Latin word. No? So, debit kasi class, tandaan nyo, sa isang T-account, ang debit, lagi nakikita yan dito sa left side. Ang credit side naman, dito sa ating right side of the equation. Ngayon, kung let's say cash yan, ang cash ay classify sa saan? Saan natin ka-classify ang cash? Dito natin ka-classify sa assets. Part ng current assets. So, yung cash mo, that is assets. O kapag sinabing assets class, that is property or you own. Pagmamayari mo. So, ang assets mo, ang normal balance niya ay debit. Kapag nag-increase ang cash mo, ibig sabihin nakakolekta ka o naka-receive ka ng mga proceeds sa pinagbentahan mo. Or else, nagkaroon ka ng cash receipts from your clients. Okay? Kapag na-credit naman yan, ang cash mo, ibig sabihin, nabawasan siya. Nagbayad ka ng utang. Sa makatuwid, lahat ng assets mo, ang normal balance niya ay debit. Ang lahat ng assets mo, ang kanyang deduction against debit ay credit. So, ibig sabihin, kapag naka-credit yan, either nagbayad ka or binawasan mo ang value ng asset mo. Nagigets? Okay. So, normal balance ng ating asset, debit. And kapag gusto namang mabawasan ay credit. Let's go down from liabilities. Ang liabilities class ay similar lang din ng ating owner's equity. Okay, so silang dalawa, ang kanyang normal balance ay laging sa credit side. Ang credit side mo class, increase yan sa part ni liabilities and owner's equity. Pero kapag dinebit mo naman sila, ibig sabihin, either nagbayad ka or nagkaroon ng withdrawal. Ganon ang ating usapan pagdating sa liabilities and owner's equity. Kabaliktaran siya ng iyong asset. Ang asset mo, debit ang normal balance. Ang liabilities and owner's equity mo ay credit. Okay, hindi na mawala sa usapan. Ngayon, what about revenues? Ang revenues class, laging ang normal balance niya ay credit siya. Maliban na lang kung siya ay mag-debit. Kasi pag nag-debit yun, ibig sabihin, hindi mo pa nababayaran yung side ng inyong unearned revenues. So, meron ka pang obligation. Kaya siya, mababawasan mo yung revenues mo. Once na na-earn mo na, you can go na sa credit side. Ibig sabihin, i-recognize na siya na as na-earn mo na. So, that is a revenue. Kung pares lang din yan na sales class, ang sales din ay revenue din yan. Ang sales nga lang, ginagamit natin siya sa merchandising. Ang revenues, ginagamit natin siya sa service entity. Okay, we have expenses. Expenses class, ang kanyang normal balance ay typical nasa debit side. As usual, ang debit side yan, and kapag nag-credit naman yan, kasi nabawasan ang iyong expenses or sa mga adjusting entry, nagkaroon ng deduction. Okay? Withdrawals. Plus, ang withdrawals, huwag mong kakalimutan, hindi siya credit side, kundi siya ay debit side. Kaparehas lang din siya ng expenses at assets. So, sila ay naka-debit side. Normal na yan sa kanila. So, typical na kapag withdrawal, we have to undertake a debit side of the equation. Tingnan natin, no? Kung paano natin siya i-classify sa mga exercises later.